Oo. Medyo ceremonial kasi yan. Oo. Sino ba nag-isip nito? Si SC ba nag-ano nito na gustong magpatupad nito? Parang hindi yata itong pinag-isipan, no? Opo, no? Yan po ay galing sa resolution ng Civil Service Commission at nilabas to memorandum circular. Last year pa po yan, no? November. No? Oo. Pero yun nga, no, sa tingin namin parang hindi ito practical sa amin, sa mga public school teachers. Wala namang problema, Sir Alex, no, dun sa intention. Benjo, magandang hapon po. Happy New Year. Alex Santos po to. Welcome sa Radyo Agila. Yes, Sir Alex, magandang hapon po at magandang hapon sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Nasubukan mo na ho ba, Benjo, na magsuot ng Pilipiniana? Nakabarong ka pa kapag nagtuturo ka sa mga estudyante mo? Hindi pa po, no? Pero pag-graduation dyan, no? Susot kami ng ganyan. Oo. Medyo ceremonial kasi yan. Oo. Sino ba nag-isip nito? Si SC ba nag-ano nito na gustong magpatupad nito? Parang hindi yata itong pinag-isipan, no? Opo, no? Yan po ay galing sa resolution ng Civil Service Commission at nilabas to memorandum circular. Last year pa po yan, no? November. No? Oh. Pero yun nga, no, sa tingin namin parang hindi ito practical sa amin, sa mga public school teachers. Wala namang problema, Sir Alex, no, dun sa intention. Alam mo, maganda to, di ba? Oh. Biruin mo, may display natin sa mga bata yung kultura ng ASEAN, di ba? Sa pamamagitan ng pananamit ng ating mga teacher, di ba? So, minsan baka ang suot niya pang Indonesian, pang Burmese, di ba? O Cambodian, yan yung first Monday of the month. Tapos? Doon sa second to fourth Monday naman, no, ang prescribed naman ay Pilipiniana. Wow! Ano po? Ibig sabihin, all Mondays, no, kumbaga will be a Fashion Monday, no? Oo. Fashion Day, no? Yung mga Monday po natin. Tapos, yung uniform namin sa DepEd, susot na lamang namin yan, no? Doon sa mga araw na may prescribed uniform kami. Kaya Tuesday to Thursday yan. Kasi Friday, wala kaming uniform, Oo. Yung wash day yan na tinatawag ko. Okay. Pero saan nyo kukunin yung design para dyan sa inyong uniforme na ASEAN ang inspirasyon? Hindi rin malinaw yan, ano? Ang sinasabi kasi ASEAN inspired. Oo nga. So not necessarily yung mga national costume ng ASEAN, kundi inspired. Hindi ko alam kung up to what extent. Halimbawa, pag meron ka bang hijab, no? Kahit suot mo, ano na yan, di ba? Indonesian or Malaysian yan ang dating yan, di ba? Kaya meron kang batik, syempre, ano na yan, no? Indonesia, di ba? Yung mga ganyan, ano? So, hindi pa clear, So, kaya humihingi kami ng usapan sana sa Civil Service Commission. Pero nevertheless, pag sinabi natin Pilipiniana inspired rin, ano ba ibig sabihin ng inspired? At anong ibig sabihin ng Pilipiniana? Oo. Anong ibig sabihin ng ASEAN inspired? At anong ibig sabihin ng ASEAN na attire? Di ba? Yun, hindi mamalinaw pa yun, Benjo, no? Hindi malinaw sa inyo kung ano ang mga guidance, no? Hindi pa po. Wala pa kasing nilalabas na mga specific, no? Oo. Well, in fact, ang sinasabi naman ng civil service, no, ay within 6 months from the effectivity of the order o memorandum, ay pwede itong ipatupad. Ibig sabihin ng within 6 months, from the first day to the 6th month, di ba? Pero ang problema sa amin sa DepEd, may mga magagaling talaga dito na mga magagaling bumida rin, di ba? First Monday pa lang ng January, ni-require na yung teacher, no? Kaya medyo, at nakita natin, ano? Pero mo, Sir Alex, papara ka ng jeep, no? Ng habal-habal, sasakay ka ng naka-ASEAN costume ka na ganyan, ano? O kaya, dami mong bit-bit, no? Na mga hindi paninda, yung mga, ano, yung mga, minsan kasama na yun. Yung mga, ano natin, no? Mga gamit, no? Sa pagtuturo. Yung mga teacher nga namin sa kinder kasi, di ba, sila kasi naglilinis pa yan ng kahit ano ng mga bata, no? Minsan may mga bata na medyo nagkakaroon ng problema, no? Maraming mga bit-bit yan, no? Ng mga materials, everything. So,
medyo hindi talaga sa practical. Hindi namin naisip, no, na gano'n. Kasi hindi naman kami yung kagaya ng mga empleyado, no, na 8 hours na nasa isang lugar lang. Diba? Yung hindi kami ganun. Yung Kasi kung mga empleyado natin, na stationary, no? Na nandun na sa tanggapan, sa opisina, sa table. Yung teacher, hindi. Tama. Oo. Diba, kung meron kaming 8 section at tinuturuan, 8 kilos yan. 8 classroom yan. Yung iba nga, buildings, di ba? From one building to another. At yung iba, ito, meron pa nag-text sa amin, ano? Oo. Nasa kabilang school naman, tatawid ka pa ng kalsada. Maaaring nagtuturo siya sa junior high at senior high ng integrated school na yung annex building ay nasa kabila ng kalsada. May mga ganun. Ano? So, ito yung gusto namin maiklaro. Kaya, kami naman, wala namang problema dito kasi aesthetic-wise, no? Maganda to. Maganda Sabi ko nga, tignan. di ba? Maganda tignan, ano? Pero hindi siya practical. At dito Isa pa. makakatulong, no? Dun sa quality education na gusto nating ituro. Ang isa pa ba ang gastusin nito? Meron ba kayong allowance for that uniform o sa bulsa ninyo kukunin? Well, for that particular uniform, wala. No? Pero meron kaming, lahat ng government employees, meron po tayong tinatawag na clothing and uniform allowance. Okay. Meron naman po tayong ganyan, ano. But, yung aming clothing uniform allowance, nagamit na natin yan, ano, doon sa pagpapagawa ng uniform prescribed ng DepEd. Ayun. Diba? Oo. Ngayon, meron pa rin uli yung CSC, diba? Ibig sabihin nga, meron kaming monthly uniform, eh. Oo. O, itatapon namin yan, di na pala yung kailangan, di ba? Yun nga po yun. And gagastos tayo uli, no, para dito sa ASEAN-inspired or Filipiniana-inspired, di ba? Oo. Maganda talaga naman, no, Sir Alex. Yes, sir. Itong request ninyo, kung sabihin ng CSC, hindi, sundin nyo yan. Anong mangyari kung hindi nyo susundin? May mga kakibat ba yung penalty or may sanction ba yan? Based dun sa policy on dress code, meron talaga, no, pwedeng bigyan ng parusa, no, yung mga empleyado na hindi sunod sa prescribed dress code, no? Kaya pwede, no? Ibig sabihin, mapaparusahan pa kami dahil sa hindi namin pag-usapan pa ganyan. That's possible, no? Doon sa ating existing. Although ito nga, Sir Alex, no, yung aming uniform at lahat ng pensya ng gobyerno, ang kanilang uniform ay itinatadhana ng kanilang mga ahensya. Yan, ano? So, hindi nanggagaling sa civil service. Yeah. Oh. Kaya kami sa DepEd, meron kaming uniform. Tama. Monday to Thursday, pag Friday ay pwedeng wash day, pero dapat decente pa rin, no? Smart casual, pwedeng mga gano'n, ano po. May kwelyo, bawal lang maong. Mga ganyan, ano? Napakahigpit, no, nung panuntunan tungkol sa uniform. At itong uniform na ito, kasi part siya ng personality and good grooming, no, sa ating mga empleyado. Na tama rin naman, no? Pero yun nga po, no? Ang inyong request dito, ang inyong kahilingan dito, Benjo, ay ipagpaliban lamang, no? Or totally exclude kayo dito sa kautusan ng CSE? Well, ipagpaliban at pag-usapan. Diba? Kasi kami naniniwala kami, no, na maaari naman, ano, na makita. Kasi baka naman hindi na. Kasi ang problema dyan, merong binabanggit yung civil service, by the way, sa order, no? Ang sinasabi nila, yung mga field workers, no? Yung mga uniform personnel, yung medical, no? Exempted. Di ba? So, meron siyang in-exempt. Yun. So, ibig sabihin, baka hindi niya lang nakita, no? Na baka kailangan din yung mga teacher ay ma-exempt. Ma-exempt na rin. Diba? Tama, yun. Yun lang naman yung Ayun, at sa least- amin. Kasi kung kami office, wala naman kami problema, eh. Tama. At least nadagdagan mo ngayon na parang meron kang amendment ngayon, Benjo, na ang inyo kasing request lang sa mga balita ay ipagpaliban. So ngayon, kung meron naman pala kayo na exempt na ilang mga sektor o grupo sa government na employees, idamay nyo na rin ang mga teachers. Parang ganon, Benjo. Yes, sir. Actually, that is our request. No? Ipagpaliban natin to, pag-usapan natin, ano? And if possible, di ba? Kung hindi naman ikasasama ng loob nito, exempt na kami dahil hindi practical, no, sa Yun. Okay. Sige. Okay, with that, inimbitan pala namin si Commissioner Eileen Lisada ngayon ng CSE. Pero mukhang busy siya. Mukhang nagpapagawa yata ng uniforme rin.
Nako, kaibigan ko yan. Oh. Oo nga, kaibigan ko rin yan. Taga Davao yan eh. Kababayan ko yan sa Davao. Oo nga pala. Pero sabi lang niya Yes, sir. ngayon, sabi niya ay tight ang kanyang schedule. Sige po. Baka siguro i-import papakinggan ko naman na rin kayo siya, eh. Papakinggan naman kayo niyan eh. Yes, sir. Kaya humihingi nga kami ng usapan. No? Yun naman that's the proper thing. Tama. To ask for a dialogue. Oo. Kumbaga, kung maari, kung mapag-usapan at kung mag-meet kayo halfway, di ba? At least naparating ninyo ang inyong salubin. Alam mo naman kami, di naman kami kumaga rasonable naman kami parati, Sir Alex. Okay. Sige. Kabenjo, maraming salamat sa oras mo at salamat sa inyong serbisyo, sa pagtuturo, paglinang ng ating pong mga kabataan sa edukasyon. Salamat. Yes, sir. Daghang kayong salamat. Dagang salamat, Sad. Si Kabenjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.